sa pagtakas ni Bato de la Rosa sa Senado, natanggap na ng DOJ. Pag-aresto ay kay DOJ Undersecretary. Ito na mga kaibigan, hatol at desisyon sa kaso ni Senador Robin Padilla tungkol sa pagtakas kay Senador Bato. Aba, ay matindi oh. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Mga mahal kong taga-subaybay, mainit-init pa ho. Sa wakas, ito na ang hinihintay ng taong bayan. Marami ho ang nag-aabang. Marami ang nagtatanong, ano na ang nangyari sa kaso ni Robin Padilla tungkol sa pagtakas kay Bato. Ito mga kaibigan, kalalabas pa lang na mainit na balita ang hatol desisyon tungkol sa kaso. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito kung nagustuhan niyo po. Please subscribe my YouTube channel. Matindi! Nako! Ay iiyakan na naman ang mga didilis nito. Mga kaibigan, laman ng video na ito, ibabahagi ko po sa inyo ang latest update na kalalabas pa lang na balita tungkol sa kaso sa pagtakas kay Bato. Balik tanaw lang po tayo ng kaunti sa lahat ng hindi pa nakakaalam. Kung makukunita nyo na itong si Bato ay nagtatakbo diyan sa loob ng Senado at aarestuhin ho at pinapaaresto ng ICC. Subalit hindi po nahuli. Natulog sa Senado ng ilang araw. Subalit biglang nagising ho ang taong bayan kinabukasan ay biglang tinakas ho ni Robin Padilla. Yan ho ang dahilan kung bakit mayroon pong kaso si Robin Padilla na pagtakas kay Bato. Buwag po diyan sa Senado, palabas ng Senado, sumakay sa kotse ni Robin Padilla at hindi po alam kung saan dinala at itinago ni Robin Padilla. Ito ho, mayroon pong mainit desisyon hatol tungkol po sa kaso. Matindi mga kaibigan, ipi-play ko po laman ng video na ito. Medyo blurred na no, but anyway, ipi-play ko po para lubos nyo pong maunawaan at para mapanood nyo. Hindi po ito fake news dahil mayroon po tayong batayan mga kaibigan. At saka alam nyo po naman yan, mayroon pong kaso itong si Robin Padilla. Nako, matindi ho. O eto, shoutout po sa lahat. Samantala mga kabrigada, reklamong obstruction of justice hinggil sa pagtakas ni Bato de la Rosa sa Senado, natanggap na ng DOJ. Brigada Ino Flores, i-brigada mo. Ayan mga kaibigan, kasong obstruction of justice laban ho kay Robin Padilla. Natanggap na ho ng DOJ. Ano ito mga kaibigan? Ito po yung may kaugnayan sa pagtakas kay Bato. Aba, ay simula pa lang ho. Nitong balita ay napakainit. Mga kaibigan, ito. Patuloy natin. Nako, yari na ho. Posibleng umusad sa preliminary investigation ang reklamong obstruction of justice na inihain ng Philippine National Police sa Department of Justice laban sa mga tumulong ni Senator Ronald Bato de la Rosa upang umiwas sa pag-aresto. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Normandato, natanggap na ng ahensya ang reklamo noong August 11 at sumasailalim na sa evaluation. Kasalukuyan na itong sinusuli kung may sapat na basihan ng reklamo para maisailalim sa preliminary investigation kung saan maaari nang mag-issue ng subpoena at ipatawag ang mga respondent upang magpaliwanag. Mahalaga manong hindi pa ng proseso at hindi rin muna maaaring ibunyag ang pangalan ng mga sangkot hanggat wala pang naipapalabas na subpoena. Dagdag pa niya, dumaraan ang reklamo sa mekanismo ng DOJ alinsunod sa Department Circular No. 20 kung saan may koordinasyon na naganap sa pagitan ng law enforcement agency at ng ahensya bago umabot sa ganitong yugto. Sa oras na umusad ang reklamo sa preliminary investigation, indikasyon anya ito na may nakitang posibleng sapat na batayan upang ipatpag. Matindi na. Talagang nakakadismay ho ang laman ng balita na ito. Ay ipapaliwanag ko mamaya kung bakit nakakadismay ho.
ang desisyon at hatol, mga kaibigan. Ito, Uli ang kaso sa mas formal na proseso sandali lang ha. Ulitin ko na ang kaunti, kung saan may koordinasyon na naganap sa pagitan ng law enforcement agency at ng ahensya bago umabot sa ganitong yugto. Sa oras na umusad ang reklamo sa preliminary investigation, indikasyon anya ito na may nakitang posibleng sapat na batayan upang ipagpatuloy ang kaso sa mas formal na proseso ng investigasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores. Buhat po sa Brigada News, talagang marami ang madidismaya sa kaso na ito. Ay noon pa po ito ang hatol desisyon ng DOJ ay sinusuri ho, mga kaibigan, at patuloy ang pagsusuri. At ang sabi nga ngayon ay ay isa pa nga, para lubusin pong maunawaan ito, Samantala mga kabrigada, reklamong obstruction of justice hinggil sa pagtakas ni Bato de la Rosa sa Senado. Natanggap na ng DOJ. Brigada Ino Flores, i-brigada mo. Posibleng umusad sa preliminary investigation ang reklamong obstruction of justice na inihain ng Philippine National Police sa Department of Justice laban sa mga tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa upang umiwas sa pag-aresto. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Norman Tato, natanggap na ng ahensya ang reklamo noong August 11 at sumasailalim na sa evaluation. Kasalukuyan ay kung sinusuri kung may sapat na basihan ng reklamo para maisailalim sa preliminary investigation kung saan maaari nang mag-issue ng subpoena at... Ayun naman pala, natanggap na raw po ng DOJ ang reklamong obstruction of justice at maaaring sumailalim na sa preliminary investigation at maaaring mag-issue ng subpoena na sa mga sangkot. At dahil nga sa balita na ito ay ayaw ibunyag ang mga pangalan ng mga nasasangkot. Anak na katakot-takot. Ano ba naman yan? Mga kaibigan, ayaw ibunyag ay samantalang ay kitang-kita ko sa video at sa galawan ng mga DDS Senador Robin Padilla, Peter Cayetano at ang mga Sergeant at Arms. Sila ho ay magkasangkot diyan at ang mga ilang DDS Senador. Hindi ko naman nila lahat. Kasangkot ho mga kaibigan yan kung magbabatay ho tayo sa galawan nila noong time na nagkaroon ho ng under attack kuno. I'm under attack pa, sinasabi nila Ayun pala sila ang kunwari nagkaroon ng promosyon sila para lang gumulo at nang makatakas si Bato. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Diretsahan na ho tayo. Nakasangkot din si Robin Padilla, Cayetano at marami pang iba na mga DDS Senador at siyempre itong Sergeant at Arms. Ay sa bagay na-dismiss na itong Sergeant at Arms. Dito tayo nakapokus sa mga DDS na Senador na anak ng hinayupak ng mga ito na hindi na nahiya sa kapalang pagmumukha nila. Nagawa pa niyang itakas itong si Bato, patakasin. Isang panluloko, di ba? Haba tayo So mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Datapuat nasabi natin na hatol desisyon sa kaso ni Robin Padilla sa pagtakas kay Bato ay nandyan ho. Maliwanag, ibinahagi ko po sa inyo. Ang desisyon at hatol po ng DOJ ay iaakyat sa preliminary investigation at isumpina. Anak na katakot-takot. Parang ang baga usad pagong Mga kaibigan, yan ang ganda sana ang pakinggan na ito ay malapit na sa resolusyon at pagkatapos ng resolusyon, iaakyat sa korte. Pagkatapos sa korte, ay lalabasan ho ng arrest warrant at ikukulong. Kailan kaya natin maririnig yan sa DOJ? Itong preliminary investigation o dumadaan sa pagsusuri noong pa man ilang buwan na ang nakakaraan ay naririnig na natin sa DOJ yan. Hindi man lang marinig natin na ikangay, ito na, malapit na ang resolusyon. Wala. Sa bagay, huwag tayo magmadali. Baka naman siksik, liglig, para solido na ito ay talagang makukulong. Baka ganyan. Sana nga, mga kaibigan. So mga kaibigan, alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Isang like, isang share sa video na ito. Nandyan ho, maghintay po tayo
kung ano pa ang kahinatnan ng kaso na ito dahil marami po ang meaning ng hatol. Ang ibig sabihin po ng hatol na yan ay hinathatol desisyon para sa preliminary investigation at para magkaroon po ng supina. Ang ibig po sabihin sa binayo po sa inyong balita. Kaibigan, salamat po.